masasabi mo, Lods? Ano masasabi mo? Gulpe! Gulpe! Woo! Usok ang trigger! Tayon at gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laban at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Dito na kami sa spot, mga Lods, at kadarating lang. Ang oras, alas 9:48. Mag-aalas 10 na pala. Medyo tanghali na. Okay na ni boy, yun na ni. Tanghali na. Na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na. Okay boy, yapaw na. Sisitas pero ano man ang paraan Okay. mo, Bihis. subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laban at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Welcome back sa panibagong episode. At ito na ulit mga Lods, ang pangalawang dayo namin. Same spot pa rin ang target pero tatlo na kaming Spiro. Noong una ay malaki na ang kinita namin ni Bro Dave, pero mas malala ngayon mga Lods at napakaraming isda pa rin. Ito na nga pala ang buong kaganapan sa araw na ito. Sa bungad pa lang papasok sa target na bahura. Ito ang unang drop natin. May base drummer naman na nagpakita kaya sinubukan ko sa drop shot. At ito ang unang tira natin. Maliit ang tsansa na tamaan sa drop shot pero tinamaan pa rin natin ng isda. Unang isda na may tutuhog, isang base drummer at malaki-laki na rin. Sa ibang lugar halos hindi pinapansin ang ganitong isda. Pero dito sa amin napakamahal kasi. Maganda yung bintahan ng ganitong isda kaya kinukuha na namin. 300 na kasi halos ang bayad ng isang piraso na ito. Kaya panalong panalo talaga. Yes. Magandang buhay naman ah. Malaki na. Nang matapos kong matanggal sa shafting at maituhog ang isdang ito, dumiretso na akong paglangoy para mapuntahan ang target na spot. Sa ilang minutong lumipas, narating ko na nga at ito ang inabutan ko. Habang nasa mababaw na parte, nadungaw ko. 3 mangrove snapper ang nasa baba. Walang kamalay-malay ang 3 malalaki na isda na nasa ilalim. Kaya agad ako nag-drop dito. Pero hanggang dito lang muna, hindi muna ako dumiretso sa pinakababa. Pinakiramdaman ko muna ang bawat kilos ng 3 isda. Segundo pa ang lumipas at agad na rin akong sumugod para mas malapitan sila. Pero habang lumulubog sa pinakailalim, napansin kagad ako ng isa at agad na itong sumuot. May 2 pa na nasa labas kaya dumiretso pa ako. Pero habang lumilit naman ang distansya, kumaripas na yung isa at sumuot na rin sa butas. May isa pa sanang natitira at ito yung pinakamalaki. Pero hindi rin natin nayari. Mas lumayo ang agwat ng distansya.
Pero kaya pa naman sana ng hininga, kaya pinilit ko pa nalapitan ang isda na ito. Mas lalong naging mailap. At eto nga, napakabilis na tuloy ng langoy. Diretso naman sa pader kung saan ako nanggaling kanina. Kaya umahon muna ako dito para makabawi ng lakas at makasisid tayo ng panibago. Bala ko silipin ulit kung saan sila nagtago kanina. Hinahapon ako doon. Napakamalabo kasi. Masyadong lutay. Sintay mga kuha ng tamang diskarte. Nang sapat na ang naging pahinga, muli akong sumisid kung saan sila nagtago kanina. At dahan-dahan kong sinuyod ang bahurang ito. Malamang na dito lang sila nakatago sa pinakailalim. Walang nagpapakita na malaki, kaya mabanti pa ako ng kaunti. Puro maliliit na isda lang ang nagpakita sa loob. Sa tagal kong nag-aabang sa ilalim, wala siguro sila dito o baka nasa kaloob-looban ng butas na ito. Kaya naisipan ko na sanang umahon dito hanggang sa mapalingon ako sa unahan. May long nose emperor na papalapit sa akin, kaya mabilis kong ipinihit ang spear gun para maitutok. Okay yung naging patama, kaya isinubsob na lang ang uso sa bahura. May bluefin pa nakasama, pero hindi pa masyadong malaki. Hindi man nabawasan ng 3 snapper, long nose emperor naman ang naging kapalit, kaya panalo pa rin. Kasamang lupin. Nang maituhog na ang long nose emperor, mabanti na ako ulit. At eto ang spot kung saan paborito ko talaga. Malayo pa ay nagdrop na ako dito para hindi ko mabulabog kung sakaling may laman ang tagusang bato na ito. At banda rito nga ay lumapat na ako at dahan-dahan ko na lang ginapang para makapwesto ako ng maganda at makalapit ng gusto nang hindi nila namamalayan. Madalas kasi talaga na may laman ang tagusan na ito. Nakasilong lang sila dito palagi. 2 snapper, 3 Maori sea perch ang nakuha ko na sa tagusan na ito. At dito na nga nadungaw ko na ang parte ng tagusan na butas. Umabanti pa nga ako ng dahan-dahan hanggang sa may mapansin na ako na buntot ng isda. Paniguro na ako dito dahil alam kong may malaking isda sa loob. Umabanti pa ng bahagya dahil hindi pa kayang abutin sa ganitong distansya. Pero sa di inaasahan, mayroong mas nakakagulat na pangyayari. Nawalang bigla ang focus ko sa target na isda dahil dito may 2 pa palang mas malalaki. Kaya bigla akong nataranta pero nakabawi naman kagad sa bandang huli. Target na Maori sea perch pero mangrove snapper ang nayari natin dito. Panalo talaga ang spot na ito kahit napakababaw lang, pero kadalasan talaga may nakasilong na malalaki. Nagulat ako doon. Napakalaki ng isa na yun. Alam mo? Tatlo ang laman. Napakalaki ng isa na.
Mauri pa sana yung titirahin. Ito yung napakalapit. Ang laki ng isa. O 7 kilos yata yung isa na yun. Next drop, pabalik na sana ako ng bangka nang mapadan ako sa bahurang ito. May 3 unicorn kasi na natanaw ako habang lumalangoy. Kaya sinubukan ko dito para makabawas man lang kahit na isa. Pero matagal akong pinag-antay nito, halos ilang segundo rin. May 2 mas malapit pero hindi yan ang target natin. Yung nasa hulihan ang target ko dito mga lods dahil mas malaki. Isang base drummer, isang longnose emperor, isang mangrove snapper at isang unicorn ang nayari natin bago pa tayo nakabalik ng bangka. Kaya panalo. Alas 11:46. Kain muna. Ano yan? Green jam, sweet lips, tsaka rabbit fish. Okay, lagay mo na master. Master baliw. Master sa kaning lamig. Umpisahan na ang labanan. Sisignas pero ano man ang paraan mo. Alright, boundary. Kain mo na, kain. Takpan mo na, amigo. Tama na ang tubig na, tama na. Pangalawang baba. Amigo, bakit ginaray kisira? Nang makababa ng bangka, nakaready na ulit sa panibagong adventure dito sa bahurang ito. Siyempre, kailangan ng i-load ang rubber, napakalinaw ng tubig. Ito ulit kasi ang bahura sa unang dayo namin ni Bro Dave. 2 bluefin, 2 island trevally, 2 grouper, at saka isang Maori sea perch ang nayari ko dito sa previous video ko. Panalo ang bahurang ito kaya inasahan ko na may magpapakita kagad. Hindi pa ako nakaabot sa target na bahura. Ito na kagad ang nagpakita. Grupo na naman ng trevallies kaya binawasan natin ng isa. Sumalubong sa akin ang 2 ito at yung iba naman ay sagad sa bahura ang langoy. Bluefin trevally ang tinira ko dito dahil ito ang pinakamalaki. Kumaripas naman yung brassy trevally. Pero ayos na to mga lods at nakayari kagad tayo. Sa maiksing minuto nang makababa sa bangka, panalo! Panalo? Bluefin kagad. Piliin mong maging parehas ang paraan.
Kung matanggal ko ang isda na ito sa shafting, wala pala ang tuhugan sa baywang ko. Kaya tinawag ko ng bangka para iakyat na rin to at makuha ang tuhugan. Mataas ha. Nang maikasa na ulit ang rubber, ito na ang sumunod na pagsisid ko. May kalaliman ng bahurang ito pero tanaw na tanaw ko ang mga unicorn sa baba. Malalaki na to mga lods kaya nag-drop ako para matira. At ito nga ay nayari natin. Sumunod na isda, isang blue spine unicorn. Malaki na, nasa 2 kilos na rin ang isdang ito kaya panalo. 240 or 250 ang bintahan ng ganitong isda dito sa amin. Paborito kasi ng karamihan. Malalim. Sakto lang nang mailod ko ang rubber, may dumaan na 2 golden trevally sa tapat ko mismo. Salubong sa agos ang langoy ng 2 isda kaya medyo nahirapan ako ditong umabante. Sagad sa pinakababang bahura pero nasusundan ko pa rin dahil pabor sa drop shot. Inantay ko na lang na bahagyang tumagilid ang isda kaya nabigyan ako ng pagkakataon at natira ko kagad. Malayo man ang distansya pero pinilit kong makalabitan. Gitna ang punteriya ko sa isda pero ang naging tama ay nasa may parting buntot. Linuwagan ko na ang reel para mabilis akong makaahon. Medyo malalim kasi ang spot na to. Golden trevally naman ang sumunod na isda at pangatlo na natin ito sa bahurang ito. Panalo! Sulit ang pagod. Akyat na natin sa bangka ang 2 isda na to. Medyo mabigat na kasi. Malalim ang bawat bahura na sinisisid. Alas 12:50 baby. Nakatatlong isda na kagad tayo. Manalo, yan o. Nakakyat ko lang ng bluefin trevally kanina. Ay, Dave. Isda na kagad. Alas 12:50 ngayon pala. Wala nga isang oras. Oo, ito na si Pagod. Malayo na ang agwat naming 3 kaya nagpaanod na rin ako. Pero habang lumalangoy may narinig ako na malakas na sigaw. Si Bro Dave pala tumira ng malaking isda. Nag-on ako ng camera nang makalapit ako kay Bro Dave. Pero sobrang pagod mga lods dahil medyo malayo ang nilangoy ko. Nang makalapit ako ng gusto, dahan-dahan na itong inaangat ni Bro Dave. Halos nasa kalagitnaan ng isda. Kaya ang naging plano ko dito ay mag-reduce ng rubber para hindi tumagos ang shafting sa katawan ng isda. Mahirap kasi tanggalin.
Pero iba, ang sumunod na nangyari. Ibinalik ko sa dati ang load ng rubber dahil nakawala ang isda ni Bro Dave. Mas lalo akong nahirapan dito dahil sumalubong sa agos ng tubig at ang isda ay sumagad sa pinakababa ng bahura. Napakalalim pa naman ito mga lods. Hindi pa sapat ang naging pahinga. Pero nagmadali na ako dito dahil ang isda ay mahina na rin. Wala ngang isang minuto, sinubukan ko nang mag-drop dito dahil alam ko naman na kaya ko at aabutan ko ang isda dahil mahina na ang langoy nito. At eto na nga mga lods, hindi na ako lumapit ng gusto sa isda, malakas naman ang karga ng rubber ko. At sa magiging patama, kailangan marindi kagad ang isda. Pagkatira, balikwas kagad para makaahon na. Nasa 27 meters ang pinakasagad ng bahurang ito, kaya malalim talaga mga lods. Mababaw lang tingnan, napakalinaw kasi ng visibility. Parang galit to! Grabe lalim! Kulang pa ako sa pahinga! Kulang pa sa pahinga! Grabe! Yan sa mga yung tawa. Pero kabaltaran yung ito. Pwede! Napagal! Iyo, lumati ko sa Rio kayo rin. Malaki na. Panalo. Wow, laki. Yan sa mga kadano na. Laki. Mga 25 kilos siya. Taliw ko na, haliw ko na. Boy, kapunta na tayo sa kay Boy. Puntahan, pag-ari ako ka. Parang hindi na rayo na. Patay na yan, pitan na yan. Maganda yung patama. Grabe, laki dito. 25 kilos. Ay, putang bigat na. Grabe. Ayos, panalo, dadali pa rin. Buti na rin di. Ayos. Pagkatapos ng nakakapagod na GT, sapat na ang naging pahinga. At eto na ang sumunod na pagsisid ko sa bandang unahan lang. Louis Pine Unicorn naman ang naispatan ko dito habang lumalangoy at sinubukan ko sa drop shot. Pabor naman sa agos ng tubig kaya mabilis akong nakalapit. Tinamaan pa rin ang Louis Pine na ito. Malaki na rin kaya panalo mga lods. Pangatlong surahan na sa araw na ito. At eto yata ang pinakamalaki. Malayo pa pala. Napakalino kasi.
Akala ko tag 1 kilo lang. Hanggang 3 kilo na to. Nang maituhog ko na ang surahan, sa unahan lang ng kaunti, muli akong nagsagawa ng pagsisid. May napansin ulit ako na isang unicorn at halos nasa kalagitnaan nito. Pabor na naman sa drop shot, kaya tinamaan pa rin natin ang isdang ito. Pang-apat na blue spine unicorn, kaya panalo mga lods. Nang matanggal ko sa shafting ang isdang ito, ilang minuto rin ang lumipas. Tinawag ko na rin ang bangka at nakaakyat na rin sila Bro Dave. Akyat na rin muna tayo, pahinga, at lilipat tayo ng ibang bahura. Pabili mo sa ibabaw sarday-saday. Pabili mo niya ako sarday-saday, tabalampan. Diyan sa tahaw. Karagkuog pala. Ano pa na mag-ibutan na nagkumpasan na? Ay grabe. Mura sa iyo mo. Ha? Andarak ko puro sa imo. Isus, sirap kayo ni dyan, no? Ay bro, tanda ka. Uli mo humukong pa. Sa kulao na. Ay. Puno na. Kaya wala nang kiti doon. Asa na yung big one? Uli sana sa kutyan. You know? Grabe. Ayusin mo. Puno na. Alas 2. Maaga pa. Warsyat ba, warsyat? Nang makababa ng bangka, ito na ulit ang unang pagsisid ko sa bahurang nalipatan. Blue spine unicorn na naman ang target natin dito. Patuloy sa pag-ilalim at sinasabayan ko na ng paglangoy para mabilis akong makalapit. Pero umiiwas naman ang unicorn na ito. Segundo pa ang lumipas nang malapitan ko na ng gusto. Agad kong tinira ang blue spine unicorn na ito. At malaki na rin mga lods. Pang 5 unicorn sa araw na ito. Paldo na sa unicorn pa lang. Nang maituhog ang unicorn sa di kalayuan, may nagpakita na 2 isda. 2 dugtut tuna ang dumaan mismo sa tapat ko mga lods. Kaya inabangan ko na ito at tinapatan. Dahil nakapagpahinga na rin, kaya agad na akong nag-drop dito. Mabilis ang langoy ng 2 isda pero nasusundan ko pa rin ito. Mas aktibo na kasi sila sa mga ganitong oras para maghanap ng kanilang makakain. Pero ito tayo at hinahunt din sila. 2 dugi na nagpakita pero nayari natin ang pinakamalaki. Saglit lang nang makababa ng bangka, 2 isda kagad ang nayari natin.
Pero sunod-sunod na to mga lods dahil hapon na, napakarami ng isda na nagpakita dito. Malapit lang naman ang bangka kaya tinawag ko na. Kailangan may akyat na ang dalawang isda na to dahil medyo malalim ang mga sinisisid natin. At medyo lumalakas na rin ang current sa mga oras na ito. Kaya nakatindib. Wala na. Oh, malaki na. Bidas. Oh. Ah, di pa. Dalawa agad. Bilis lang. Panalo. Sumunod na nagpakita pagkatapos ko mag-load ng rubber. Napakabilis ng langoy papunta sa akin, kaya inabangan ko na mga lods. At eto na siya. Masyadong lumiit ang distansya dahil sa tuloy-tuloy na paglapit, kaya nabigyan ko naman ito ng magandang patama. Na-fatal natin ang isda at panalo-panalo. Kung ganito lang palagi ang spear fishing, lagi tayong paldo nito. Ayos mga lods. Ayos. Ay. Malaki na. Oh, panalo. Woo! Sinawag ko na nga ang bangka dahil bala ko may lagay na sana ang isda na ito. Pero hindi naman ako napansin at papalayo na, kaya itinuhog ko na lang muna. At pagkatapos kong maituhog ang isda, may nagpakita na naman ulit. Kaya dali-dali kong iniload ang rubber at eto nga't nakaready na tayo. Isda na nagpakita rito ay isang rainbow runner. Sakto lang nadadaan ito sa may tapat ko, kaya nag-drop na ako dito mga lods para malapitan. Bigla na lang nag-iba ng direksyon nang makalapit ako ng gusto. Papalayo na ito mga lods, kaya pinilit ko na at binilisan ng paglangoy. At eto, nayari pa rin at okay naman ang naging patama. Napakalakas nga lang humatak ng isda, kaya binigyan ko ito ng line para mas mabilis akong makaahon at makontrol ko ito. Medyo malaki na kasi ang isda na to mga lods, kaya panalo, umabot na mahigit 3 kilo. Rainbow Runner, 3.7. Nakasuwatak ah. Medyo natagalan bago ko nasikirang isdang ito. Kapag malapit na kasi, bigla na may itong kakaripas. Malaki na. Napakalakas pa rin.
Kaya pala, malaki na. Kaya malakas. Nang maituhog ko nga ang Rainbow Runner habang nag-aayos ako ay binabalik ang shafting sa barrel. May GT pa nga akong nakita. May GT pa ako ngayon eh. Balikan ko sa GT. Tantawin ba sakat na ako? Akit na ako mamaya. Ah! May GT pa, may GT. Sayang. Baka mayari ko pa. Ah! Balikan ko yung GT. Habang lumalangoy at hinahanap ko ang GT na nakita ko kanina, sakto lang nakaload na ang rubber at may nakita akong isda. Golden Trevally naman nagpakita dito mga lods, kaya dito ay nag-drop na tayo. At binilisan ko na ang langoy dahil medyo mailap na ang isdang ito. May kalaliman talaga ang spot kaya matagal bago ako nakalapit ng gusto. Mabilis lang langoy ng isda kaya paabang na ang tira ko sa gitna ng katawan. Pero sa may parting buntot pa rin to, tinamaan. May grouper din pala sa malapit kaya kumaripas ng langoy. Panalo talaga ang spot na to. Ang daming isda dito mga lods. Ah! Nagulat yung grupo eh. Mahaba na naman ang line na nahatak kaya fast forward na natin dito mga lods para mas mabilis. Kailangan kasing mabigyan ng line para mabilis tayong makaahon. Pag ganito kasing malalaking isda, mahirap hatakin pa ibabaw. Mahihirapan lang tayo. Kaya mas okay na makaahon muna tayo saka natin batakin. Ang importante safe tayo palagi. Wah, malaki na. Sa maikling minuto, sumunod na nagpakita. Brasi Trevally naman ang nandito mga lods. Halos nasa kalagitnaan ito kaya mabilis na akong lumangoy dito papalapit sa kanya. Hindi ako napapansin ng isda o sadya lang talaga na hindi pa mailap kaya nakalapit ako ng gusto. At agad ko namang natira ang isda na to. Nakadalawang Trevally kaagad tayo sa maikling minuto pa lang na nakalipas. Ayos. Panalo. Pagkatapos kong maituhog ang isda at maikasang rubber, sinadya ko talaga ang bahura na ito sa bandang taas. At ito ang inabutan ko kaya malayo pa nagdrop na ako. May napansin na kasi ako dito na GT. Mga base drummer ang karamihan ng isda na nandito. 2 GT lang ang napansin ko na halos 3 kilo pa lang ang laki.
Hindi ko nalapitan ng gusto ang dalawang GT dahil sa mga base drummer na ito. Napakagulo kasi. Kumaripas na tuloy, papalayo ang dalawang GT. Kaya hindi ko nayari mga lods. Malalim na sa parting baba kaya hindi ko na sinundan ng isda. Nagbakasakali pa ako sa paligid na baka may matira pa ako dito. Pero wala man lang nagpakita na malaki mga lods. Paahon na sana ako dito nang may mapansin ako sa may bandang kanan. Grupo naman ng Brasi Tribali ang papalapit pero malayo pa ang distansya nito kaya sinugod ko na rin pabor sa agos kaya mabilis akong nakalapit. Sakto lang nang mapansin naman ako ng isda, tuloy-tuloy na itong lumapit kaya nakalabitan natin ang isa sa kanila. Brasi Tribali ang sumunod na isda natin at pangatlo na sa tuhugan. Nang maiangat ko ang panghuling isda na ito mga lods, pagod na rin pero nakarami na sa araw na ito. Kaya maraming salamat sa labis na pag-iingat at sa napakaraming biyaya na ibinigay. At hindi rin nagtagal na matapos kong maituhog ang isda na to, tinawag ko na rin ang bangka mga lods at aakyat na ako. Panalong panalo. Labis ang biyaya kaya labis din ang pasasalamat. Panalo. Tatlong Tribali. Alas 4:15. Oh. Isang oras lang yung may akit ko ang King Mac. Pero alas 4 pa lang. Alas 4:21. Saglit lang. Usok ang trigger. Oh. Grabe. Ang daming isda. Yan yung King Mac kanina. Tsaka yung buranin. Ayan yung dugtut. Nasa labas na. Wala nang dugtut lang yan sa loob. Kasi puno na. Yan yung dugtut kanina. Tapos yan. Grabe puno-puno. Tapos yun. Yung barakuda ni Bro Dave. Tapos yung malaki na giant Tribali. Alright. Okay na ako. Panalo. At huli namin yung dalawa. Huli na kami. Panalo ang spot. Usok ang trigger talaga. Sa dami. Okay, andaran mo. Huli natin dalawa. Oh, may barakuda pa. Sarahan. Oh, foto na. Takyat na. Yung isa baka nandun. Nagpaanod na. Malakas na ang current.
Alright. Oy! Nakadali din ang bluefin! Oh! Diba? Ano masabi mo, Lods? Ano masabi mo? Gulpe! Gulpe! Woo! Usok ang trigger! Ay, yan, biyahe na kami pa uwi. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Lani Jukino, kay Phil Alexis Jukino ng Cabuyao, Laguna. At shoutout na rin pala sa Jukino family ng Usiao, Bacon, Sursugon. Ramil Lazaro, Marvin Himiniano ng Right Pack, Canlubang, Laguna. At kay JR Diaz ng General Trias, Cavite. At shoutout na rin kay Primo, kay Frederick Tuktor at sa family mo na rin. Shoutout kay Benedict Alipunga, Batang Espiro ng Sibunga, Simala. Shoutout sa'yo bro, dive safe palagi. Shoutout na rin pala kay Rins Burha ng Balangkayan, Esther Samar. Shoutout na rin kay Rims Ronel Manganop at ganoon na rin kay Victor Balag. Shoutout na rin sa'yo. Shoutout na rin kay Junior Idong from Panabu City. Shoutout sa The Chavez family ng Sawanga. At shoutout na rin kay Alan Abanador ng GMA Cavite. At shoutout na rin pala kay Jonathan Migabalo. Ganon na rin kay Bong Machete Vlogs ng Naik Cavite, Tubong Victoria. Shoutout sa iyo, Lods. Shoutout kay Dennis Magbagay ng Humunhon, Giyuan, Eastern Samar. At shoutout na rin sa Silos family ng Binangunan, Rizal. Shoutout na rin kay Felix at Nora Lungko family ng Pinagtuluyan, Norsagaray, Bulacan. Sa Arinas family ng Cagayan de Oro, shoutout po sa inyo. At shoutout na rin kay Felix Kiroy Irano Ditisyo ng Misamis Occidental, shoutout sa iyo. At shoutout na rin kay Leopoldo Orsal ng Quezon City at sa asawa niya na kay Marilo. Shoutout po. Si Roldan Hornales watching from Surigao. Shoutout kay John Peter at Hogilion family, Rizal, Zamboanga del Norte. From Libak, Sultan Kudarat naman, shoutout sa iyo, Franz Kalimutan. Salamat sa iyo, Lods. At shoutout na rin kay Rooney Borja ng Las Piñas City. Shoutout sa iyo, Richard Di Maldo, watching from Taytay, Rizal. Abil Salva ng Caloocan City. At shoutout na rin kay Eddie Muradas. Asalom TV, shoutout na rin sa iyo. Ganon din sa Pelicano family ng Marikina, shoutout po sa inyo dyan. At shoutout na rin kay Dudoy ng Ruha City, Capiz. Rolly Ruiz ng Karamuan, shoutout sa iyo. At shoutout na rin kay Johnny Jaikten. Leo Tomas, shoutout sa iyo at sa iyong asawa kay Lirio Tomas. Shoutout kay GC Pilisco at sa kanyang asawa kay Liri Pilisco ng Inupakan, Leyte. At ganoon na rin kay Elmer Escorial watching from Palu, Leyte. Thank you so much sa lahat ng nag-comment at nanood ng aking mga videos. Always ingat palagi. God bless all. 9,070 at ito yung kay Dave naman. 8519. Sikreto nyo lang ha, huwag nyo ipagsasabi. Halo.